Chapter 11. Natawa ako sa sinabi niya. Prepare yourself on Monday, sweetie, lalamugan kita. Humajijek siya. Excited na akong mag-Monday, daddy at magpalamog sa'yo. Daddy basang-basa na ako. Napatiimbagang naman ako. Nakakadagdag palalo sa libog na nararamdaman ko ang paglamang ng boses niya. I want to sinilapit naman nga niya ang cam sa pempem niya. Binuka pa ng dalawang daliri niya ang pisngi at malinaw ko nang nakikita ang malarosas na kulay ng labi nito na tumitibok na pempem. Makantab na rin ito dahil basang-basa na. Namimantog na rin ang mani niya. Napalunok ako. Parang nanuyo ang lalamunan ko at parang uhaw na uhaw ako. Parang gusto kong dilaan ang screen ng cellphone. Ganon kat-indi ang bogli na nararamdaman ko ayon. Bahagyang humigpit ang hawak ko sa kargada kung parang bakal na sa tigas. Sa buong buhay ko mula nang mamulat ako sa kamundahan. Hindi ko pa nagagawa ang ganitong bagay sa kahit na sinong babae. Mabilis akong ma-attract sa babae noon at mabilis kong nakukuha na gusto. Pero mabilis ding mawala ang atraksyon na yon. Pero kay Niva, sa bawat araw na dumaraan ay lalo akong nahuhumaling sa kanya. Pakiramdam ko nga ay baliw na ako sa kanya. Walang oras na hindi ko siya naiisip at sa tuwing naiisip ko siya ay nag-iinit ako. Sa kanya ko lang din nagagawa ang mga ganitong bagay na hindi ko nagagawa sa ibang babae noon. At ibang-iba ang ligayang nararamdaman ko. Para akong nasa ilalim ng droga. Nakakadarang at nakakabaliw. Where is he? Nandito na lang siya kanina eh. Bigla na lang nawala. Frustrated na sambit ko at inikot-ikot ang mata sa malawak na lawn ng garden ng hotel. Dito ko nakita kanina sa tabi ng fountain si Marcus na may kausap sa phone. Bumaba lang ako at pagdating dito ay wala na siya. Nagpupuyos ang dibdib ko habang nililibot ko tingin sa paligid. Duda kasi ako na investor ang kausap niya. Iba ang pakiramdam ko eh. Asak ko at naglakad-lakad para hanapin si Marcus sa ibang parte ng hotel. Pero lumipas ang kulang-kulang 1 oras na paghahanap ay wala akong Marcus na nakita. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa isip ko. Iritang-irita na rin ako at nasusungitan ko na ang mga nakakasalubong kong tumitingin sa akin. Dahil walang napala ay bumalik na lang ako sa presidential suite namin. Where have you been? Natigilan ako sa asak ni Marcus pagpasok ko. Hindi ko inaasahan na narito na siya sa suite. Matalim ang tingin niya sa akin, "Kay, kanina ka pa ba dito?" Yes. At naabutan ko si Daisy na umiiyak dahil wala siyang kasama. Takot na takot siya. Iniwan mo ang bata na walang kasama. Tulog siya nang iwan ko. Tumingin ako kay Daisy na prente nang nakaupo sa couch at kumakain ng ice cream. Patanjin tingin siya sa amin ni Marcus. Kaya tulog siya o hindi, hindi mo pa rin siya dapat iniwan na mag-isa. Bermontong hininga ko at pumikit ng mariin. Saan ka ba kasi nagpunta? Hanggang dito ba naman dinala mo ang pagiging Lakewatsere mo? Nagpanteng na ang tenga ko. Bakit parang ako ang may mali? Hindi ako naglakwatsa. Lumabas ako para sundan ka. Hinanap kita sa labas pero hindi kita nakita. Bakit parang ako pa ang may mali? Palaban na ring sabi ko sa mataas na boses. Ngumisi si Marcus at nang uuyam na tinginan ako. At sino sa tingin mo ang may mali? Ako. Nagpaalam ako sa iyo na lalabas saglit dahil kakausapin ko ang investor. Bakit mo pa ako sinundan at iniwan mag-isa si Daisy? Sa tingin mo ba hindi ako babalik at iiwan si Daisy? I'm not like you, Claudia. Huwag mo sa akin hanapin ang mali. Tumiimbagang ako at kinuyam ang kamao. Oo na, ako na ang may mali. Lagi naman ako ang may mali sa paningin mo. Masisisi mo ba ako? Napapraning na ako sa kakaisip kanina kung sino ang kausap mo. I told you investor ang kausap ko. Mariing sabi niya. Oh talaga? Investor ba talaga? O baka naman babae mo? May ibang babae ka Noel, aminin mo. Sigaw ko sa galit ko at tinulak siya sa dibdib. Pero hindi man lang siya natinag. Matiim siyang tumingin sa akin habang yumiigting ang panga. Pinagdududahan mo ko. Tinawagan ko lang ang investor ng kumpanya, nagdududa ka nang may ibang babae ako. E kung pagdudahan din kaya kitang may ibang lalaki ka kaya lagi kang late umuwi at minsan madaling araw pa. Natigilan ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Napalunok ako at nanlamig. May alam na kaya si Marcus? No, that's impossible. Maingat ako. O ano, hindi ka na nakaimik?
Nakangising sambit niya. Wala akong ibang lalaki. Nail late akong umuwi dahil busy ako sa pakikipag-meet up sa mga potential client ko. At sa tingin mo ganun ako katanga para maniwala sa mga paliwanag mo. Anyway, I don't care kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Kahit manlalaki ka pa ng ilan. Aniya sabay talikod at nilapitan si Daisy. Let's go, princess. Binuhat niya si Daisy at nilampasan nila ako. Lumabas sila ng pinto nang hindi ako nililinggan. Hinuyam ko ang kamao at halos bumao ng mga kuko ko sa palad. Parang sasabog na ang puso ko sa galit. Lumapit ako sa couch at galit na pinagbabato ang throw pillow. Marcus! Galit na sigaw ko sabay dampot sa maliit na base at bato sa dingding. Basag-basag itong bumagsak sa carpeted na sahig. Hinihingal ako sa galit. Hindi ko alam kung saan ko pa ibubuntan ang galit ko. Parang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig sa isip ang sinabi ni Marcus kanina. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang ginagawa ko. O kahit ang manlalaki pa ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa sinabi. Daddy, bakit po kayo nag-aaway ni Mommy kanina? Tumingin ako kay Daisy. Nang hahaba ang nguso niya at malungkot ang mukha. 6/9 bumantong hininga ako at hinalikan siya sa buhok. I'm sorry, princess. Hindi ko gustong makita mo ang pag-aaway namin ng mommy mo. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina. Yumuko siya. Dahil po sa akin kaya inaway mo po si mommy. Sorry din po, umiyak ako kanina. Natakot po ako na wala kayong dalawa ni mommy eh. It's okay, princess. Wala kang kasalanan. Kasalanan namin ng mommy mo. I'm sorry kung naiwan kang mag-isa. Hinaplos ko ang kanyang buhok, sanay naman po akong iniiwan ni mommy. Mas nalungkot po ako nung hindi ko po ikaw nakita kanina. Ngumiti ako at kinabig ang ulo niya sabay halik sa kanyang sentido. I'm sorry, princess. Guilty rin ako na iniwan ko siya saglit. Pero hindi maman siya iiyak at matatakot kanina kung hindi rin siya iniwan ni Claudia. Bumantong hininga ko nang maisip si Claudia. Hindi siya sumunod sa amin ni Daisy. Bahala na siya sa buhay niya. Wala rin akong pakialam kung isipin niyang may ibang babae ako. Aaminin ko rin naman sa kanya ang totoo at makikipaghiwalay na. Dinala ko si Daisy sa playground para malibang. May manggilan-ngilan na bata roon ang naglalaro. Nagpababa na siya at nagpaalam sa akin na makikipaglaro sa mga bata. Pinayagan ko naman siya at binantayin. Pakanta-kanta ako habang nagsiseing para sa hapunan namin ni Ante Val. Ang sarap ng pakiramdam ko pagkagising mula sa 3 oras na tulog. Paano ba namang hindi gaganda ang gising ko? Nakaraos lang naman ako mula sa pagsasarili habang pinapanood ni Marcus at sinabayan pa ako. Gosh! Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa sarili na nagawa ko ang bagay na yun. Masyado akong nadala ng libog. At sobrang sarap nun sa pakiramdam. Ang gusto ko lang naman ay baliwin si Marcus. Pero parang pati ako ay nababaliw na rin. Pero sobrang nag-enjoy naman ako kanina at nasatisfied pa. Excited na tuloy akong mag-Lunes. Siguradong mumukbangan na naman niya ako. Tumibok ang penpem ko sa naisip. Excited na rin itong mag-Lunes na. Mukhang maganda ang mood mo ngayon, pakanta-kanta ka pa. Natatawang nilinggan ko si Ante Val na kara-rating lang. Sinalang ko na ang kaldero sa kalan at pinaapuyan na yon. Maganda lang po ang gising ko, auntie. Napahaba kasi ang tulog ko. Mabuti naman. Napagod ka kasi kanina sa paglalaba. Heto pala, dumaan ako sa talipapa. Bumili ako ng ulam natin para sa hapunan. Mag-iiho ako ng bangus. Tupalamanin ko ng kamatis at sibuyas. Ay, masarap po yan auntie. At bumili din ako ng talong. Gagawin nating ensalada, para naman balance ang pagkain natin. Sige po, ako na ang maglilinis niyang bangus at maghihiwa na rin ng kamatis at sibuyas. O siya, ikaw na ang bahala. Ako naman ay magpapabaga na ng uling sa labas. Iniwan na ako ni Ante Val at lumabas na siya ng kusina, nilinis ko naman ang bangus at naghiwa na ng rekado. Tumingin ako sa cellphone kung nag-vibrate. Dinampot ko yun at napangiti ako nang makitang may text si Marcus. Mukhang namimiss na naman ako ng daddy ko. Pero mamaya ko na lang siya re-replyan para hindi niya isipin na miss ko na rin siya. What? Sinabi yun sa'yo ni Marcus? Oo, matabang na sabi ko at pabagsak na umupo sa couch sabay de 4.
Kinuha ko ang kopitang may lamang alak na inabot ni Jessie. Tinungga ko ang laman nun hanggang manggalahati. Maaga akong umalis sa bahay at hindi ko na hinatid si Daisy sa school. Hindi na rin ako sumabay sa almusal at dumiretso na ako dito sa bahay ni Jessie para maglabas ng sama ng loob. Bahala nang magalit si Marcus, tutal ang sabi naman niya ay wala na siyang pakialam kung ano ang gawin ko. Kung ganun naman pala, di gawin mo na lang ang sinabi niya. Manlalaki ka, tutal wala naman pala siyang pakialam. Malay mo, mag-iba ang ihip ng hangin. Kapag nakita niyang may iba kang lalaking kasama baka magselos siya. Nakangising wika ni Jessie at prenteng umupo ng couch. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko gagawin ang sinabi niya. Matalim kong tiningnan si Jessie. Tumawa naman siya. Gaga, matagal ka nang may ibang lalaki no? Di lang alam ni Marcus dahil magaling kang magtago, inikutan ko siya ng mata. Anyway friend, bakit hindi mo na nga lang gawin ang sinabi ko? Para ano? Para may dahilan siya na makipaghiwalay sa akin. No way. Nilagok kong muli ang natitirang alak sa kapata. May kakaiba kay Marcus ngayon. Kapag nag-aaway kami dati ay mabilis lang kaming nagkakaayos. Lalambangin ko lang siya, okay na kami. Nagre-response siya sa mga pang-aakit ko. Pero ngayon, mas malamig pa siya sa yelo. Ramdam kong wala na talaga siyang pakialam sa akin. So you mean, nagsawa na talaga sa'yo si Marcus? Ay mali, mas tamang sabihin na napagod na siya sa'yo. Kaya wala na siyang pakialam. Napabuntong hininga ako. Natumbok ni Jessie. Pero may isa pa akong kutob kung bakit wala na ng pakialam sa akin si Marcus. Ikaw naman kasi, matigas ang ulo mo. Kaya yan, napagod na sa'yo ang asawa mo. Tinaliman ko ulit ng tingin si Jessie. Pwede ba, huwag mo na akong sisihin. Iba rin ang kutob ko kung bakit ganun na siya kalamag sa akin. Tumaas ang kilay niya. Ano na naman? May babae siya. Yes. Yun ang dahilan kung bakit lalo pa siyang nanlalamig sa akin. Hayan ka na naman sa kapraningan mo, Claudia. Hindi na ako basta napapraning lang ngayon, Jessie. Malakas ang kutob kung may ibang babae si Marcus. Paano mo naman nasabi? Tumiimbagang ako. Dahil sa tuwing hahalikan ko siya sa labi ay mabilis siyang umiiwas. Sa tuwing yayakapin ko siya ay para siyang napapaso. Hindi na rin siya tinitigasan sa akin. Kaya naman naghuhuramentado ka. Pero hindi sapat yun sisi para sabihin mong may ibang babae si Marcus. Baka tuluyan na talaga siyang wala nang nararamdaman sa'yo. Wala na siyang libog sa'yo, I mean. Dahil sa ibang babae na siya nalilibyugan. At aalamin ko kung sino ang babae niya. Kapag nalaman ko kung sino siya. Tuldok. Humanda siya. Magsisisi siya na pumasok siya sa buhay namin ni Marcus. Mariing sambit ko. Ngayon pa lang ay nangangati na ang kamay ko na pagsasampalin ang mukha ni ng babae ni Marcus hanggang sa mamaga. Buburahin ko ang mukha niya hanggang sa di na siya makilala. It's my birthday on Wednesday pero sa Saturday ako celebrate. Simpleng party lang naman sa condo ko and I hope makapunta ka. Invited ang buong marketing department of course, and in-invite ko rin si Aya and Christy. Ani Terence na iniimbitahan ako sa birthday celebration niya sa Sabado sa kanyang kondo. Lumingon ako kay Aya at Christy. Nakatingin sila sa akin at nakangiti. Sabay din nila akong pinandilatan ng mga mata na parang sinasabing oo na ako. Titingnan ko kung pwede ako. Oh come on Neva. Alam ko na yang titingnan mo, means hindi ka sasama. Sige na naman. Pumunta ka na, it's my birthday. Kung wala kang masakyan, sasunduan kita. Hindi naman sa ganun Terence. Pumunta ka na Neva. Pupunta din naman kami ni Aya And don't worry, walang ibang gagawin sa'yo si Terence doon dahil babantayan ka namin. Matabil ang dilang sabi ni Christy. Grabe ka naman, Christy. Wala naman akong ibang gagawin kay Neva. Kaya siguro nag-aalangan pumunta si Neva kasi kung ano-ano ang sinasabi nyo sa kanya. Parang bata na nakanguso pang sabi ni Terence. Oy, hindi I'm just kidding lang naman. Ito naman masyadong matampuhin. Natatawang sabi pa ni Christy at nag-appear pa sila ni Aya. Natawa na lang din ako sa kalokohan ng dalawa. Oo na, sige na. Pupunta na ako, sabi ko. Nagliwanag ang mukha ni Terence. Talaga, nga, sabi mo yan, walang bawiin kundi magtatampo talaga ako. Ano ka, bata?
Nakangising sabi ko. Basta, magtatampo ako kapag inindyan mo ko. Oo na nga, pupunta na nga. Kulit. Ngumiti na si Terence. Thank you. Asahan talaga kita sa Saturday. Natatawa na lang kaming tatlo sa kakulaitan niya. Si Sir Marcus. Sambit ni Aya. Natigilan naman ako at lumingon. Nakita ko nga si Marcus na salubong ang kilay na nakatingin sa akin. Binabati siya ng mga empleyadong nakakasalubong pero hindi siya nagre-response o tumango man lang. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Naging eratiko naman ang puso kong namimiss siya. At hindi lang puso ko ang tumitibok kundi pati ang aking gitna. Ang aga ni Sir, at mukhang bad mood, natahimik kami nang makalapit na si Marcus. Good morning, sir. Sabay-sabay naming biting apat. Tumingin siya kanila Aya at Christy sunod ay kay Terence at yumigting pa ang panga niya na tila galit siya. Panghuli ay sa akin siya tumingin. Sinalubong ko naman ang tingin niya. In the office, Niva. Malamig lang na sambit niya at tumalikod na. Sabay-sabay naman kaming nagpakawala ng malalim na hininga. Nako, bad mood nga si Sir. Bulong ni Christy. Baka nag-away na naman sila ni Ma'am Claudia kaya mainit ang ulo. Segunda pa ni Aya. Malamang. At mukhang si Niva pa ang pagbubuntunan ng inis, hindi naman siguro. Hindi naman ganun si Sir Marcus. Hinayaan ko na lang ang dalawa sa mga kuro-kuro nila. Pero alam ko kung bakit mainit ang ulo ni Marcus. Tumingin ako kay Terence. Mukhang mainit ang ulo ni Sir Marcus. Good luck sa'yo. Nginisihan ko lang si Terence. Thank you, Terence. Niva, napapitlag ako sa malakas na boses ni Marcus na tinatawag ako. Parang kulog ang malaki niyang boses. Parang huminto tuloy ang oras sa paligid dahil halos natigilan ang lahat ng empleyado. Sige na, Niva, sumunod ka na kay Sir. Nako, good luck talaga sa'yo, antag sa akin ni Christy. Oo, sige mauna na ako sa inyo. Palem ko sa kanila at malalaki ang hakbang na sumunod na kay Marcus sa private elevator, malakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito sa kanya dahil ngayon ko lang din siyang nakitang ganito kagalit. Medyo nakakatakot siya, humugot ako ng malalim na hininga nang makalapit na kay Marcus. Pilit kong kinakalma ang sarili. Pinona na niya akong pumasok sa private elevator at sumunod naman siya. Wala kaming kibuan ni Marcus habang tumataas ang elevator patungo sa top floor. Ramdam kong masama talaga ang mood niya. Ni hindi nga niya ako binati o kaya niyakap at hinalikan gaya ng lagi niyang ginagawa kapag bagong dating siya. Parang gusto ko tuloy magtampo sa kanya. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot naman akong baka bulyawan niya. Pagbukas ng elevator ay nauna na akong lumabas. Why are you still talking that guy? Natigilan ako at pumikit sabay buntong hininga. Sabi na bad mood siya dahil kay Terence, humarap ako sa kanya. Ngunit nahigit ko ang hininga ng halos isang dangkal na lang ang pagitan ng katawan namin. Tumingin ako sa kanya, madilim pa rin ang kanyang mukha at yumiigting ang panga. Why are you still talking that guy? Ulit niya sa tanong sa mariin na boses. Lumunok ako at humugot ng malalim na hininga. Because he is my friend. Nang uuyam nang umisi siya. Friend. But it's obvious na may gusto sa'yo ang lalaking yun tapos nakikipag-friend ka pa rin sa kanya. Tumaas ang kilay ko. Kahit hindi niya sabihin ay obvious namang nagseselos siya kay Terence. May kilig akong nararamdaman pero may inis din. Tumalikod ako at lumapit sa table ko. Nilapag ko doon ang bag ko at muling hinarap si Marcus. Ano naman ang masama kung makipagkaibigan ako kay Terence kahit may gusto siya sa akin? Mabait si Terence, Marcus. Kaya huwag mo siyang pag-initan. Lalo pang nagdilim ang mukha niya sa sinabi ko. Hinagis niya sa couch ang briefcase at coat at humakbang siya palapit sa akin. What if he courts you? Don't tell me sasagutin mo siya. Nilapit niya ang mukha sa akin. Tumatama na sa aking mukha ang kanyang mainit na hininga. Matiim ang tingin niya sa akin. Ang kanyang mga matang parang nag-aapoy ay malalim kong tumingin. Napalunok naman ako. Hindi ako makagalaw at parang napako ang mga paa ko sa aking kinatatayuan. I am telling you Niva. Masama akong magalit. Muli akong napalunok. Tumindi ang kaba sa aking dibdib. Pero hindi ako nagpakita ng takot. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ngumiti siya. Pero ang ngiti niya ay ngiting may babala. Wala akong gagawin sa'yo, Niva.
Ang saktan ka ang pinakahuling bagay na gagawin ko sa'yo. Pero ang lalaking yun, kayang-kaya kong sirain ang buhay niya sa isang pitik lang ng daliri. Pumikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga. Dumilat ako at matalim siyang tiningnan. Sige, gawin mo yan sa kanya, Marcus. Lalayuan kita. Nag-iba ang kislap ng mata niya at kumaibot ang sulok ng labi niya. Nagalawan din ang kanyang pangasenyales na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko, pinagtatanggol mo ba siya? Tell me, may gusto ka rin ba sa kanya? Umawang ang labi ko. Sa tingin mo kung may gusto ako sa kanya, makikipagrelasyon pa ba ako sa'yo? Hindi siya agad nakaimik at nakatitig lang sa akin. Kung may gusto ako sa kanya, dapat siya ang boyfriend ko ngayon at hindi ikaw. E di sana hindi komplikado ang love life ko ngayon, di ba? Pero hindi kasi wala naman akong gusto doon sa tao na kaibigan lang ang tingin ko. Dahil ang boyfriend ko ay ang boss ko na pamilyado na. Unti-unti nang nawawala ang dilim sa kanyang mukha at lumalambot na rin. Siguro ay nakapag-isip-isip na siya ng matino sa sinabi ko. You know what, Marcus? Nasasaktan ako sa inaasal mo, ha? Ang labas parang wala kang tiwala sa akin. Kahit secret lang ang relationship natin ay marunong naman akong rumspeto sa relasyon natin kahit nga kibot lang ako. Tuldok panipik, nakasimangot na sabi ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil-pisil. I'm sorry, sweetie. I didn't mean to hurt your feelings. Sobra lang akong nagseselos. Saad niya sa mahinahon ng boses at dinala sa labi ang kamay ko at hinalik-halikan. Tumingin na ako sa kanya. Nakahinga na ako ng maluwag dahil kalmado na siya. Akala ko ay makikipag-away pa siya sa akin, wala ka namang dapat na ikaselos kay Terence, Marcus. Kaibigan ko lang siya. Bumantong hininga siya. Hindi mo maaalis sa akin ang magselos, Neva. Hindi lang sa lalaking yun kundi sa iba pang mga lalaking makikipaglapit sa'yo. Natatakot ako na mabaling sa isa sa kanila ang atensyon mo lalo pa at mga binata sila, hindi gaya ko. Tuldok. Ayoko lang na mawala ka sa akin, Neva. Mababaliw ako. Napalunok ako sa sinabi ni Marcus. Ramdam ko ng sensibilidad sa bawat salitang binibigkas niya at nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot na mawala ako sa kanya. Ngumiti ako at hinawakan ang pisngi niya. Hindi mangyayari yun, Marcus. Mahal na mahal kita at hindi kita ipagpapalit sa kahit na sinong lalaki. Mahal na mahal din kita, sweetheart. I'm sorry kung natakot kita kanina. Umiling ako. Wala na yun, Marcus. Kinabig na niya ang batok ko at siniil ako ng halik sa labi. Humawak naman ako sa kanyang matigas na braso at tumugon sa kanyang halik. Hindi ako papayag na pumunta ka sa birthday party ng Angus na yon. Baka mamaya may pinaplano sa'yo yon. Nakasimangot na protesta ni Marcus. Natawa naman ako sa hitsura niya. Para siyang batang nagtatantrums. Sinabi ko na rin kasi sa kanya ang tungkol pag-imbita sa akin ni Terence sa birthday party nito. Para naman alam niya at hindi siya magalit ulit. Lalo pa at seloso siya. But Marcus, naka-oo na ako sa kanya. Tumalim ang tingin niya sa akin. Naka-oo ka na agad nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Heto na nga, sinasabi ko na. Isa pa, mabait si Terence, okay? Paano mo naman nasabi na mabait siya? Kilala mo na ba siya ng matagal? Hindi. Pero hindi naman kailangan na kilala mo muna ng matagal ang isang tao bago mo masabing mabait, di ba? Hindi siya sumagot at lalo lang sumimangot. Natatawang hinalik, halikan ko naman siya sa pisngi at panga. Habang siya naman na kahit nakasimangot ay panay naman ang haplos ng banayad sa aking mga hita. Come on Marcus, pumayag ka na. Marami naman kami doon. Imbitado ang buong marketing department at si Aya at Christy. No, hindi pa rin ako papayag. Matigas pa rin na sabi niya. Bumantong hininga ako. Kailangan pa yata ng extra lamang. Pero naka-oo na nga ako Marcus. Nakakahiya naman kung babawiin ko. Then sabihin mo hindi ka pwede. Hindi kita pinapayagan. Tumaas ang kilay ko. Sasabihin ko na hindi mo ko pinayagan. Oo, sabihin mo na hindi kita pinapayagan. E paano kung magtanong siya kung bakit hindi mo ko pinapayagan? Anong isasagot ko? Ngumisi siya. Sabihin mo dahil boyfriend mo ko. Gusto mo talagang sabihin ko yun. Bumantong hininga ako. Tapos, kapag sinabi ko yun,
Machichismis na ako dito sa buong building. Tinaas niya ang isang kamay at hinaplos ang mukha ko. Natatakot ka bang machismis? Medyo. Sweetheart, kapag nalaman na ng lahat ang tungkol sa relasyon natin ay siguradong machichismis tayong dalawa. Hindi natin maiiwasan yun. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan dahil poprotektahan kita. Ngumiti ako sa kanya. May tiwala ako sa iyo, Marcus. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa labi at hinalik-halikan yun. Thank you, sweetie. Pero, payagan muna ako sa Saturday, bumantong hininga siya. Please naman, they are my friends. Gusto ko rin naman silang makabonding. Monday to Friday, puro ako trabaho. Saturday and Sunday, pahinga lang sa bahay. Wala na akong social life. Para naman makapag-relax ako. Minsan lang naman tapos di mo pa ako papayagan. Nakangusong sabi ko. Muli siyang bumantong hininga. Fine. Sige na, pinapayagan na kita. Yes. Thank you daddy. Sambit ko at hinalikan siya ng mariin sa labi, gumanti naman siya ng mas mariing halik hanggang sa naging mapusok at mapaghanap. Naging malikot na rin ang kanyang kamay na sumuot na sa loob ng aking palda at humimas sa ibabaw ng tipan ko. Automatiko ko namang pinaghiwalay ang mga hita para bigyan siya ng daan. Bakit? Nag-enjoy ka naman Sabay pa nga tayong nilabasan Pilyang sabi ko. Pero bitin pa rin ako at halos hindi ako makatulog. Wala akong ibang iniisip sa Tagaytay kundi ikaw lang. Tumaas ang kilay ko. Nagbubunyi ang loob ko sa sinabi niya. Ibig sabihin ay effective ang kalandian na ginawa ko. Ngumuso ako. Maniwala akong ako lang ang iniisip mo habang nasa Tagaytay ka. Kasama mo si Ma'am Claudia. Baka nga may nangyari sa inyo No, wala nang nangyayari sa amin. Aniya na diretsyong nakatingin sa aking mata. Talaga? Yes sweetie. Matagal nang walang nangyayari sa amin. Simula nang maging tayong dalawa. Kinagat ko ang ibabang labi. Parang lumulundag ang puso ko sa tuwa. Parang ang hirap naman yatang paniwalaan ang sinasabi mo, Marcus. Imposibleng walang nangyayari sa inyo. Mag-asawa kayo. Nagsasabi ako ng totoo, Niva. Pero aaminin kong ilang beses niya akong inaakit at niyayaya, pero lagi ko siyang tinatanggihan. Hindi ko na siya kayang sipinggan. Niyang makatabi nga siya sa kama ay para na akong napapaso, you mean? Hindi ka na nalilibyugan sa kanya. Mahina siyang tumawa. Yes sweetie. Wala na akong libog na nararamdaman sa kanya dahil sayo na lang ako nalilibyugan. Ngumuso ako at sinukli ng mga daliri ang buhok niya. Tuwang-tuwa ang loob ko. Pakiramdam ko ay malapit na ang tagumpay ko. Kung ganun ay hiwalayan mo na siya Marcus. Wala nang silbi ang pagsasama nyo kung wala ka nang nararamdaman sa kanya. Lamang ko sa kanya, malapit na sweetie. Kaunting tiis na lang. Tuldok panipik. Kinabig niya ang batok ko at hinalikan ako sa labi. Mixing halik lang yun at inangat niya ang katawan ko at inupo ako sa desk niya. Now, give me my delicious dessert. Pilyong sabi niya sabay ngisi. Humajijek ako. Kay sarap na naman ng umaga ko. With pleasure, daddy. Pilya ring sabi ko at sabay taas ng palda ko hanggang bewang at hila pababa ng tipan ko. Hinawakan naman ni Marcus ang isa kong paa at hinubad ang stiletto ko. Ganon din ang ginawa niya sa kabila. Hinalik-halikan niya ang mga paa ko paakyat sa binti at mga hita. Para naman akong kinukuryente sa bawat dampi ng mainit niyang labi sa aking balat. What are you doing, sweetie? Filmang you para may remembrance ako. Tumawa siya sabay tampal ng malakas sa wet po ko na kinadaing ko. Lalo kang nagiging pilya, Niva. Natawa na rin ako, para mas may thrill, daddy. Pero kung ayaw mo, okay lang. Nah, it's fine sweetie, focus the camera on me. Finocus ko na nga sa kanya ang camera habang kinikiwal na naman niya ang dila sa aking mani. Binuka pa ng dalawang daliri niya ang pisngi at ang labi naman ng kanyang dinayla-dilaan. Patanjin tingin din siya sa camera. Halatang nag-e-enjoy din siya. Dinukot niya ang kanyang alagang tigas na. Napalunok naman ako. Excited na kinakabahan ako na maramdaman na sa aking loob ang kanyang alaga. Pero may kasunduan kaming dalawa. Marcus, may usapan tayo. Wala munang tumiimbagang siya. Panipi. Daddy pero nangako ka. I know. Kaya magtitiis muna ako sa ganito. Ang sakit mo sa puson.
Reklamo pa niya at mas binilisan pa niya ang pag-ulos. Natawa naman ako. Jin Osto mo naman tae. Kaya magtiis ka. Ngumisi siya sabay yuko at dampi nga mariing halik sa labi. Kung hindi lang kita mahal. Humajijek ako at hinawakan ang mukha niya. Ang sarap mong magmahal, daddy. Masarap ka rin namang mahalin, sweetie. Tuldok panipik. Aniya sabay dampi muli ng halik sa labi ko. I promise to you Marcus. Mamahalin kita hanggang sa abot ng makakaya ko. Ibibigay ko sa'yo ang pagmamahal na hindi kayang ibigay sa'yo ng asawa mo. Sambit ko habang nakatitig sa mga mata niya. At hindi ko alam kung bakit nasabi ko yun. Bigla na lang yun lumabas sa bibig ko. Ngumiti siya. Mahalin mo lang ako ng totoo, sapat na sa akin yun Neva. Kinabig ko ang batok niya at siniil siya ng halik na kanya namang tinugon. Naging mainit at marubrab ang halikan naming dalawa. Bumangon naman ako at kitang-kita ko ang pagpulandet ng katas niya sa aking pagkweba. Ngunisi siya nang matapos siya habang bahagyang habol ang hininga.